Hi guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, kagagaling lang po natin sa eskwelahan. Kumuha ng module ni Chrislyn at saka meeting ni Sia para sa kanilang moving up. Ayan po, nananghalian po tayo. Naganda po kami ng kapagkainan para sa panghanalian ni Ronald na katatapos ko lang din isampay yung nilabhan ko kaninang umaga na samantala kahapon pagkadating po natin galing sa biyahe is naglaba kaagad ako. So parang nakakaramdam na po ako ng lamig ng katawan, nakakaramdam na po ako ng antok. So tinapos ko lang muna yung paglalaba at nakatapos naman din po ako. So may panibago po akong labahan kaninang umaga na alinabhan ko naman na bago po ako pumunta ng eskwelahan. Tapos binabad ko lang muna sa downy. At ngayon pagdating po namin ni Papa Bits galing doon sa eskwelahan is hinangir ko na. Tapos yung ibang nilabhan ko kahapon is natuyo na. Kasi sino namang hindi matutuyo kaagad. Hindi ko po dryer. Yan, tingnan nyo po yung init ng panahon. Napakaliwanag po. So, ayan. Sa masamang balita po, wala na po si Ate Cha. Ako nito. Sige. Manala ito. Wala na po si Ate Cha. Hindi na po niya nakayanan yung sakit po niya nararamdaman. Ayan, maliwanag po kasi pinailaw ko yung ilaw kasi nilipat ko dito yung nisa namin sa loob dahil mainit po doon kumain sa labas ng extension. Tapos ayan yung ulam po namin, yung paksiw po kagabi, adobong paksiw na tulingan. Yan, ininit ko lang. Tsaka na-miss ko na po yung lawlaw. Yan, lawlaw po with kamatis, kalamansi. Tapos pinapagluto ko si Ronald ng plain scrambled egg para sa mga bata. Ayan po yung ulam natin ngayong tanghali. Ayan po. Inano na ni Papa Bits. Okay, pray muna. Bless O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ O Lord. Amen. Naging Father, Son, and Holy Spirit. Hindi pa alam ni Duday mag-pray. Sige. Alam pala ni Duday, nahihiya lang daw. Sige, kanon nanay, kanon. Alam pala ni Duday mag-pray. Nahihiya lang daw. So, ayan, kami yung kumakain lang. Wala si Sansan dahil may pasok pa si Sansan ngayon. Sila po yung may face to face. Siya wala na po silang klase sa Merkules. Na lang po nila. Magpa-practice po sila ng kanta nila. Tapos, mag-umpisa yung practice nila, akyat baba sa stage sa 20 to 28. So, pagdating ng 20 hanggang sa 28, meron po silang practice. Kasi yung moving up nila sa May 30. Sa May 30 po. Tapos, yung kay Chrislyn exam, sabi ng teacher, sa next week daw. Arang ito. Diri Manduro. Telo eh. Ay, pagdamo, pagkuan. Gusto ni siya ng lawlaw. Si Papa Bits dito sa tabi ko. Tumatag kasi walang bago. Yun nga, balik tayo kay Ate Cha. Rest in peace po, Ate Cha. Umpisa na po yung yung lamay nila, yung lamay ni Ate Cha kagabi. Bali, 9 days po yung lamay. So, araw-araw po may nubina.
na nandoon po kami kagabi. Medyo marami na rin po yung tao kagabi. Sa mga tatanong po or sa mga hinihingi po na makakita po kay Ate Cha na nasa loob na po siya ng kabaong. Wala po kaming karapatan na kami po yung magpakita. May admin po si Ate Cha. Maghintay na lang po tayo kay May Timang kasi si May Timang po yung nakakaalam. So, yung kagaya po namin, hindi pwede. So, makiramay po tayo sa buong pamilya po ni Ate Cha. Napagpunta po namin kagabi doon ni Papa Beach is makakaramdam ka po ng katahimikan. Nanay mo at saka si Mamalili, okay lang naman po sila. Tanggap naman po nila. So, wala silang magagawa na hanggang dyan na lang po na araw si Ate Cha. Kasi hindi na po kinayanan ni Ate Cha yung sakit niya. Lumalaban lang talaga si Ate Cha. Gusto pa ni Ate Cha na mabuhay. Ang kaso lang, hindi na po talaga kaya ng katawan niya. Kaya ayun. Busan! Ay, si Ira. Namamasyal na sa loob. At shout out nga pala sa nagbigay po ng sabi na lang po natin nagbigay ng tulong para kay Ate Cha. Pinadala po through sa akin. Tapos ipinabibigay po kay May Timang. Pwede naman po sa mama niya at sa kapatid niya kapatid ni Ate Cha na si Enerio ba yun? Basta, papalamin muna natin si May Timang. Bala na si May Timang po yung mag-mention. Pero ako, hindi po ako mag-mention. Bala ni sa May Timang. Hindi ko pa yan po nakuha. Mga mamaya-maya na siguro kasi galing pa lang kami sa eskwelahan. Pinabibigay po niya. At sa mga gusto pong makakita talaga kay Ate Cha, story na lang po dahil hindi po kami pwedeng magbigay sa inyo ng magkikwento na lang po ako sa inyo na ako mismo tumingin po ako sa kabaong ni Ate Cha na masasabi ko po yung mukha ni Ate Cha parang hindi po siya. Bumata po siya na gumapo at syempre nakaano na po siya pinormalin, parang mataba po yung katawan ni Ate Cha. Na pag tingin mo sa una kay Ate Cha sa kabaong, hindi mo masasabi na si Ate Cha po kasi tumaba yung niya, yung mukha at saka gumapo. Magaling po yung nag-makeup po kay Ate Cha at saka hindi mo masasabi na dumaan po si Ate Cha na nagdaan po siya sa paghirap niya sa sakit niya. Ganun po guys. Naindis ko yung lamay. Una na kagabi, isa. Tapos, kung 9 days po, bilang ko, yung last lamay is sa May 12. Tapos yung libing ni Ate Cha sa May 13.
At saka ang bata pa pala ni Ate Cha. Kasi natingnan ko po doon sa ano, sa paskin na pinanganak po si Ate Cha ng December 13, 1980. So bale, 43 po siya ngayon. Magpo 44 po siya sa December 13. Bata pa ni Ate Cha. Kasing edad lang po siya ng kapatid kong bunso. Ayun na kanon. Tatanong siya kung may kanin pa. Sa katotohanan po, si Ate Cha talaga, namatay po siya Huwebes ng gabi. Kasi nang umuwi po ako ng Tacloban, dumating po ako hapon. Tapos pagkagabi po, may nag-chat po sa akin na wala na si Ate Cha. Pero, hindi pa po siya inilabas ng hospital. Tsaka, sabi, hindi na po siya nagre-response. Pero, naka-oxygen pa rin po siya. Nandun pa rin po siya sa hospital. Na ayon, hindi po pa nila pinapaalam sa lahat na si Ate Cha nawala na. Kasi, yun nga, wala tayo ding karapatan na tayo pong manguna na si Ate Cha nawala. Kasi baka pa may imposible na meron pang ibig sabihin na magkaroon pa ng miracle. Ganun. Kasi ang umaano talaga na lang po kay Ate Cha yung machine. At saka doon lang po sa ospital yung si Ate Cha, hindi pa tinatanggal yung machine niya kasi noong nakaraang May 4, pista nila doon. Yung May 4, anong araw na yun. Basta May 4, pista na sa gabi na yun, inano na po si Ate Cha na wala na. Pero naka-machine pa, hindi pa po tinanggal. Siguro, yung pagkadinig ko kay Jean Rose nung kahapon lang, Sabado. Kahapon sa Biyernes, Linggo kasi kahapon ng gabi pa lang naman inuwi si Ate Cha na umuwi naman po tayo galing Tacloban. Tanghali po tayo dumating kahapon. Si Ate Cha naman inuwi kagabi. Yun na, wala na kasi sa machine, sa TV na meron pang yung monitor ba sa machine. Talagang wala na, straight na lang. So yun, pinapunta doon sila sa Tacloban, sa hospital, lahat magkakapatid. Siguro doon nagtipon-tipon sila na yun na nga, i-give up na po si Ate Cha sa hospital kasi lumalaki lang po yung bayarin. So ayan po guys, 9 days po yung lamay ni Ate Cha. At saka masasabi ko po, bumata si Ate Cha sa niya, sa mukha niya ngayon. Talagang masasabi mo na parang hindi po siya dumaan sa hirap ng sakit niya. Sa may gusto pong kumita kay Ate Cha, siguro may timang na lang po kayo kung pwede. Kasi para sa amin, hindi po pwede. Bawal po. Wala po kaming karapatan. Hanggang pakiramay lang po yung sa amin. Saka yung unang lamay kagabi,
kami-kami lang po talaga kasi unang lamay pa lang. Sila Boss Stephen, may Timang, siyempre sila Mariel, Alrich, Kayla, doon kami po lahat. Si Jing, wala pa, hindi pa naman po yan makakalamay si Jing dahil nandun pa siya sa syudad. Hindi pa tapos yung sibiraan nila. Pero, minsan nakadalaw po si Jing sa ospital. Kasi malapit lang po doon sa, sa Cebu City yung inadmitan po ni Ate Cha. Nakapasyal si Jing doon, nakabisita din kay Ate Cha. Marami po nang tatanong kahit doon sa amin sa Tacloban. Kilala na talaga si Ate Cha, kahit mga bata, kilala. Nagtatanong sila. Bakit patay na daw po si Ate Cha? Sabi ko, hindi na kinaya. Yan, si Chrislyn nagtatanong. Wala na daw si Ate Cha. Na minsan, nakita na po nila Chrislyn si Ate Cha dahil nagpunta na yun dito minsan si Ate Cha sa bahay. Ate Cha, buutang mo. So, ayan guys, tapos na po tayo or kami mananghalian. Pinakain ko na po yung dalawang aso. At saka si Sanya, yung pusa. Yun naman is maghuhugas po tayo dahil si Ronald is nandun. Sinundo po dahil may laro po sila ngayon kasi may liga po dito sa barangay na isali po si Ronald. Magpipista kasi ngayong 10-11 yung pista dito. So bali may paliga po dito, basketball at saka volleyball. So si Sansan at saka si Ronald is nakasali. At yung meeting po namin kanina sa daycare, marami po kami na naiuwi dahil sobra po sa snack ng mga bata. Hindi naman po sila nag face to face hanggang sa magmo-moving up. Wala na po silang ibinigay na activity para sa mga bata po. Yung magmo-moving up po yung nag-meeting kanina, pinag-usapan yung magiging kaganapan po hanggang sa araw ng moving up nila, May 30. Tapos yun, may sobra pa silang pay-snack. Ayan. Bali, 11 po lang po kami na mga parents na umattend. Ayan, saktong-sakto lang po. Nagtagi-isa po kaming pancake. Tapos taglilimang Chucky. Ayun, dalawa na lang po yung Chucky. 5 to. Yan, Chucky. Chucky. Tapos ito pong yung marami. Ito. Nutty Fruity Bar. Ito. Marami po tayong nadala dahil ibinigay ni Tita Yan, yung teacher ni Sia, ibinigay na lang lahat kasi wala naman pong kakain. Saka yung ibang bata hindi kumakain. Sabi ko kay Tita Yan, ako na lang po yung, dalawa po kaming parents na naghati nito. Kasi pinadala na lang ni Tita Yan. Kasi yung ibang bata hindi kumakain. Kasi yung laman nito parang ampaw. Bigas ba na merong chocolate. Katulad nito, binuksan po ni Sia, hindi po naubos. Ito po yung laman niya. Yan. Parang ampaw na bigas. Piatos.
may chocolate. Ano po yung mabuti dito guys? Ilagay po ba sa ref or hindi? Para makain, para maubos. Iwan ko si Duda hindi pa po nag-try kung kakain po siya nito. Pero yung dala kong chocolate kahapon, galing Tacloban na yan. Ayan na lang po yung natira. Yung galing po doon sa Tacloban na pinadala po ni Mama Pix. Nabigay po ng tita niya. Isang masugid na followers ni Mama Pix. Yung tita niya, hindi po nagpapamention. Yan, may Mentos, isa na lang. Saka ito, isa na lang po yung, isa lang naman po na dala ko. Tapos yung M&M na chocolate, wala na. Pati yung KitKat. Hindi ko na po nakita. Basta ito na lang po yung natira. So, yun yung tinatanong ko guys, kung mas mabuti po ba ilagay ito sa ref or hindi lang. Lagay lang po natin dito sa ibabaw ng ng ref. Yun po yung nadala natin kapag katapos po ng meeting namin doon sa eskwelahan ni Sia. Meron po tayong lulutuin na pancake para mamaya na po to or kailan ko lang gustong lutuin. Kasi meron naman po dito noti-proti pa. Yan si Dudang. Nabibisi lang po siya. Okay lang si Dudang kahit malis yung papa niya kasi basta iwanan yung cellphone. Manunod lang po siya ng TikTok. Pero minsan, umiiyak. Pag nararamdaman na niya po na yung papa niya is wala. Pero pag ganitong araw, hindi naman. Okay lang naman po siya dahil may kalaro. So, ayan guys, mag-umpisa na po tayong maghugas. Kasi, marami po tayong putiin na nilabhan natin kahapon. Andun, pinapatupi ko yung dalawa. Hindi maayos-ayos yung katupi dahil nagaanuhan pa. Niyan. Naglalampungan pa, Talagang naano tayo kahapon pagdating ko. Parang nanghina po tayo dahil pagtingin ko sa bahay parang walang nakatira. Maraming kalat. Naglilinis naman pero makalat kahapon yung pagdating ko. Tapos doon po ako nasyak sa labahan ko. Tayo umalis? Huwebes na araw. Wala akong labahan na naiwan. Na lang man, ilang araw lang naman po ako doon. Sabihin natin, 2 araw lang yung buo. Tapos yung labahan nila ganun. Kasi, bihis ng bihis. Lalo na si Sansan. Kung hindi pa ako nakaglaba kahapon nang dumating ako galing sa biyahe, wala siyang isusuon ngayon na na uniform. Buti na lang, natuyo. Medyo basa-basa naman po. Kinaya ng plancha. Ayun, naka-uniform din. Tapos kahapon, may laro sila. Nahanap niya yung jersey niya. Paano nabasa, nalabhan ko na. Sabi ko sa kanya, gagamitin mo pala, ba't hindi mo nilabhan? Yun, drenayer niya, isa-isa lang na jersey. Para lang matuyo. Tapos kanina, habang po siya
bibihis. Hindi naman po niya sinabi na plantsahin ko, pero nakita ko siyang nanguha doon sa hinangir ko na likod. Yung uniform niya nga. Tapos isinabit lang po niya dyan sa harapan ng pintuan, banda sa hinihigaan ko. Hindi po siya nakapagsabi na plantsahin ko. Hindi nagsabi. Pero common sense na lang. Plinansya ko na lang habang siya'y naliligo. Kung hindi pa ako dumating kahapon, hindi pa manghuhugas, hindi pa maglilinis, na nga, yun nga, kabihis ko na pagkabihis. Galing sa biyahe. Naglaba kagad ako. Na nung nagbabanlaw na po ako, mga banda hapon na, mag-alas 3, na parang parang malamig yung pawis ko, parang pakiramdam ko malamig, nilalamig pa ako, tas umaano na po yung antok ko dahil hindi naman po tayo nakatulog noon ng pag-awi ko, kasi hindi talaga ako natulog. Pag oras ng uwian, di ako natutulog. Hinihintay ko lang po yung oras na iaalis ko doon sa Manlurip. Kasi baka madisgrasya, makatulog po tayo, malit po tayo ng gising. Mahuli tayo ng alis ng bus. Kasi yung alis ng bus, alas 2, kailangan pupunta ka doon sa terminal, mga 1:45. Tama lang po yan. Pagdating doon sa Abukay Terminal, naghahanda na po yung yung konduktor, driver, sinicheck na po yung nila, yung bus. Tapos ayun, maghihintay ng pasaheros, kahit hindi puno, lalarga yan. Kasi merong mga pick up na mga pasaheros na dadaanan namin sa lugar. Yun po yung ideya, technique ng bus. Pero hindi talaga kami puno. Pag tumawid po kami ng Pulang Bato, yung bus, hindi talaga puno. Umalis din sila kahit yung pasaheros nila 5, tulad kami. Kahapon yung biyahe namin, mga 8 lang kami galing ng Tacloban na sumakay. Pero napupuno po yan, yung series, dyan na po sa Pulang Bato. Marami na pong nag-iintay or nag-aabang mga pasaheros na papunta ng syudad, Cebu. Diyan po yan napupuno yung bus. Diyan po sila nasisiping. Pero kung galing pa lang ng Tacloban, yan. Bihira lang po makasampu sila. Pero yung singil ng ng pasahe, ganun pa rin. Kung saan banda ka lugar, bababa, yung rate ng pasahe nila, ganun din. Katulad ako, sakay ako, galing doon sa Tacloban, Abukay, hanggang dito sa Sogod, 430 po yung singil. Sa barko naman is 410. Tapos yung terminal fee nila doon sa Palumpon is 11 pesos 20 centavos. Di tulad dito, pag sumakay ka dito sa dry dock, ay yung 1,000 mo hindi magkakasya. Kasi dito 2 rides. Pagkabot mo ng dry dock. Doon naman sa amin 2 rides din bago ka dating ng Tacloban. Tapos yung terminal fee nila is medyo may mahal. Kasi ikaw pa yung babayad ng terminal fee ng yung sasakyan mo na motor, pampasaheros. Doon naman, kabisado ko naman po yung Palumpon. Hindi na lang po ako sumasakay ng pedicab papunta ng dito. Pagbayad ng terminal at saka doon pagpasok sa waiting area. Pwede naman pong lakarin
Kasi, kahit malapit lang, yung singil po ng putput is 20 pesos. Ganun po. So, mas mabuti-buti po yung uwi ng Tacloban, magbabas lang, magsiseries na mabuti na nga merong pong series na papuntang Tacloban. Tapos yung estudyante, mas mura-mura kasi meron po silang discount. Na yun nga, si Duday may pasahe na sa barko. Kasi sinabi ni Ronald na 3 years old na. 3 years old naman talaga yung edad ni Duday. Pero hindi po paniwala na 3 years old na si Duday. Pwede pang sabihin na magto 2 years old. Hindi naman po nila hinihingi yung live birth. Pwede pa pong makalusot. Kasi yung 2 years old pababa walang pasahe. Sa bus, automatic po, walang pasahe kasi pwede mo naman kargahin. Kasi yan, wala yung pasahe sa bus nung umuwi kami. Sa barko, meron. Yan, matatapos na po tayong manhugas. Habang nagyayaw-yaw po tayo dito. Ngayon nga, na sinasabi ko lang po na kung sino pong ibig kong makita po kay Atitsa na patay na po siya o nilalamayan, wala po kaming karapatan. Hindi po kami pwedeng magbigay ng anuman. Respeto po namin ang pamilya. Kung ano po yung desisyon nila. Siguro, paghintay-hintay kayo kay May Timang. Kasi, syempre si May Timang is medyo nakakalapit-lapit. Dahil nga, hipag po siya ni Ate Cha. Medyo merong pong permiso si May Timang. Sa amin, hindi po kami po na makakapagbigay po ng update ng kung ano po yung talagang nangyari po kay Ate Cha. Na alam ko naman po na nung dalhin po siya sa ospital, naghirap talaga si Ate Cha. Na mayroon pa kong natingnan na video hanggang sa kukunin na po yung host niya kung paano po siya sabihin natin na nangisay. Meron pa akong napanood na video na hindi naman talaga pwede po kami po yung manguna kung ano talaga yung buong pangyayari. Ganon po guys. So, ang maibibigay ko lang po sa inyo yung update lang po ng paglalamay. Yun lang. So, iyan, natapos na din po tayong manghugas. Harapin po natin yung mga tupiin natin na yung dalawa, iwang ko. Yan. Uy! Si Duday, nakikita ang Tweety. Yan, yung suot ni Duday na dress kay, yan, kay Sia. Yan, pinapagtupi ko yung dalawa. Kanina pa yan, mga 3 oras na. Yung kung kanino damit dyan, o yung kung meron kayo dyan, ilagay na lang sa sa lalagyan. Kang kuya. Yung sa akin, ilagay lang muna dito kay ayusin ko uli. Kay Tito Ronald, lagay doon sa bag niya. Ikaw siya dito sa lagayan mo. Ikaw Chrislyn doon sa anuhan mo, baduan.
Yan, hindi po si Duday nagpapa alintana sa kanyang kuan. Pinanunood. Nasingan niya, babalit kami apon. Agoy! Ano to? Adoy, adoy! Yan, tayo na po yung magtapos ng mga tupiin dahil mga malalaki na. Hindi naman po malalaki. Malaki na po yung tupiin. Hindi na nila po kaya. Yung mga tira na lang po ito. Kinuha ko. Kahit hindi mag-dryer, talagang matutuyo. Tatapusin po natin yung mga gawain natin na makapunta po tayo doon sa ni Ate Cha mamaya. Maaga po tayong makapunta doon dahil yun, palagi pong may vigil. Kada gabi po may vigil or nobina. Kahit yun lang naman po yung natin kay Ate Cha. Yung maging obligasyon. Yung umatin tayo sa nobina niya kada gabi. Hanggang sa mailibing na po siya. Yun yung dalawa pinaligo ko na kasi matindi na po yung init. Nag-ano ka pa kuan siya ba? Umagi ka pa nga, maram ka na nagbibidyo ako. Lumabas kasi si Sia galing CR. Iwan ko kung nakita. Hubad na po kasi pinaliligo ko. Pinaliligo ko sila kasi Duday tapos na. Yun. Pinatutulog na po ng papa niya. Ano ba ini naman siya? Saba. Sobrang init po, guys. Kaya hindi po talaga nagklase na po yung mga public. Yung may klase na lang po yung mga secondary at saka college. Yung elementary hindi na po nagklase kasi tingnan nyo naman, talagang nakakasilaw yung yung init. Yan. At saka wala, hindi na po green nature yung yung tingin nyo dito sa namin sa paligid. Yan, tingnan ninyo po, wala ka nang masyadong makikita na green kundi brown na lang po yung
yung mga damo. Kahit yung mga dahon ng niyog is nagsisipaglaylayan na po. Yan, nalalagas po dahil sa sobrang init. Talagang wala kang makikitang katao-tao na lumalabas, kundi talaga sa loob lang ng bahay. Hanggang doon sa sa takluban nandoon po. Talagang hindi ka makakapaglabas-labas. Bueno naman doon sa likod nila Mama Pix, sa likod namin doon banda, meron pong matatambayan na mahangin. Dito naman meron tayong matatambayan dito sa likod. At saka dito sa ginawa namin, yan pala yung inayos namin. Yan, diretso na po yan. Yan po yung binili kong trapal na yan, pinalitan ko po yung dito, yung tabon, yung tabing, yung banig, tsaka pinalitan ko po ng PLDT wire yung natin, yung sampayan para dito sa likod. At tinanggal ko na yung tie wire kasi na inaano yung tinataya taoy sa waray na yung mga damit pag sinasampay tsaka yung tuwalya. Yan, nilagyan ko po yan ng mga trapal dyan para pong sasabihin na ermana po tayo or ermano kami kasi may mga trapal dahil paparating na po yung pista. Tsaka dito sa likod, yan hanggang dyan na pwede naman lagyan ko din po dito ng sampayan dito banda. Yan. Tapos paghapon po is pwede naman po ditong tambayan. Maglagay ka dyan ng upuan. Yan po. Hindi na po tumubo yung dyan, damo. Talagang namatay na. Nung kainin po dyan ng mga kalabaw, nung makapasok, hindi na sila tumubo. Hanggang ganyan na lang. Na po sila sa sa init. Yan po guys. Yung likod natin, ayan, yung trapal dati hindi pa natin nasunog, hindi pa natin nabigyan ng oras, hindi pa tayo nakapagsunog ng mga basura natin mula nang dumating po tayo sa ipangalawa nating bakasyon sa Tacloban. Yan, mahangin dito pag ganito ng oras, 2:00 mahangin, malamig na po yung hangin. Pero kung banda mga 7:00 hanggang sa 12:00 mainit po. Yung init po is lumilipat dito sa harapan. Yan. Dito po. At yung piin natin hindi matapos-tapos. So, ayan po guys, hanggang dito na lang po yung vlog ko. For today's video po, pasensya na po kayo na yung pagsasalita natin dahil yan nga wala pa tayong ipin. Pero update ko na lang po kayo. Yun, thank you for watching po. Tapos, yun nga, yung masasabi ko lang, yung pag-update po, pagkikwento kung tungkol lang po sa paglalamay. Siguro naman nakapalo po kayo kay May Timang, doon po kayo makaka-update kung ano po yung kaganapan po sa pagkamatay po ni Ate Cha. Yung nanghingi po sa akin ng larawan ni Ate Cha, na patay na po siya ngayon. Masasabi ko lang po, sorry kasi wala po kami pong karapatan. Hindi po ko kayo papagbigyan. At yun nga, sabi ko, hintay-hintay na lang po kayo kay May Timang dahil hipag po siya, siya po yung merong karapatan or may permiso na ganun. Pero yung kagaya ko,
hindi pwede, bawal. Yun lang, mag-update lang po ako pag maglalamay. So ayun, masasabi ko nga, atin po tayo palagi sa vigil po ni Ate Cha. So ayan po guys, bye-bye muna. Thank you for watching. Shout out po sa nagbigay po ng tulong or financial po para kay Ate Cha sa lamay niya ngayon. Shout out po sa iyo. Hindi pa ako mag-mention, siguro baka si Mighty Man. Salamat po. Thank you. Bye-bye.